Nagbabalik po ang Bagong Bayani TV at nandito po tayo muli sa ating segment na Go Neg OFW. Ako po si Bong Magpayo, ang inyong Go Negosyo Mentor. Happy New Year muna sa aking katabi. Happy New Year! Ako naman po si Diane Querer. Kamusta ba ang iyong celebration ng bagong taon? Well, alam mo, the usual, medyo butas ang ating bulsa. Ikaw ba? Hindi ako naniniwala. Masaya yung mga empleyado kasi, di ba? 13-month pay. Oo. So, namigay ka ng iyong mga pa-bonus sa Yan, inyong oo, mga oo, employees. oo. Pero ito, syempre, Mentor Bong, marami na kayong nabigyan ng mga regalo noong nakaraang taon. Yes, oo. Sa awa ng Diyos, yung mga tumugon sa ating panawagan, mga OFW. Congratulations, no? Meron na silang, nabigyan natin sila ng Pizza Pedricos, Wow. Sumo Takoyaki, Sweet Corner, at Citrozone. Muntik na. Maraming salamat po sa mga sumuporta. At syempre sa mga OFWs natin na gusto pa rin pong magpadala ng inyong mga kwentong OFW, bukas pa rin po ang Bagong Bayani TV at ito pong Go Neg OFW para po sa inyong mga nakaka-inspire na mga kwento. Ipadala nyo lamang po yan sa bagong.bayani.ofw@gmail.com o maaari nyo rin po kaming i-message sa aming Facebook page ang Bagong Bayani TV para po sa inyong mga kwentong OFW. Baka isa rin po kayo sa mga manalo pa ng ating mga papremyo dito sa Bagong Bayani TV. Ang haba ng Pasko, ma'am. Ano? Oo nga, ganun naman tayo mga Pinoy hanggang February. Siyempre, courtesy of Congressman John Berticia, di ba? Partner, syempre, sa mga kababayan natin na gustong lumago ang kanilang pera ngayong 2019. Yes. You will agree with me na negosyo ang sagot dyan. Siyempre, yan ang ating linya, kumbaga. Anyway, nagbabalik po ang ating guest kanina. No? Alam mo tong kaibigan natin, he wears a lot of hats, sabi nga nila. No? At isa dyan, isa siyang Go Negosyo Mentor. Just pero like you. original siya. Siya yung one of the angelpreneurs, tawag namin. No? Angelpreneurs. Oo, Okay. siya yung 10 or 6 of them. No? So, nandito po muli si Mr. Arman Benco. Yes, magandang araw, Happy New Year, at happy to be back again. Okay. Sir Arman, bilang panimula, paano ba magsisimula ang isang OFW na magnegosyo? Ano ba ang dapat niyang gawin? Ano ba ang dapat niyang meron siya? Kailangan ba niyang mangutang? Ano po ba ang inyong mga tips? Sir? Siguro tanggalin yung pinakamaling pananaw sa pag-uumpisa ng negosyo. Ito alam ni Mentor Bong to. Lahat iniisip, hindi ako makumpisa ng negosyo kasi kulang ang aking pera, wala akong kapital, and the like. Yan ang pinakakailangan basagin na pananaw kapag mag-uumpisa ng negosyo. Pag kayo OFW, nasa labas pa kayo ng bansa, tingnan nyo ang inyong paligid. Tingnan nyo ang mga bagay-bagay, produkto o serbisyo, o baka mamaya konsepto lang, na pwede mong dalhin sa Pilipinas. Naalala ko noon yung unang na-feature ng Go Negosyo dito sa channel na to, PTV 4, nung nandito yung Go Negosyo. Sila yung nag-umpisa ng shutters, Mentor Bong, yung nakita nila yun sa ibang bansa na meron kang store, salamin lahat. Paano mo po protektahan kapag sarado na o aalis ka na? Nakita ngayon shutters. So, dinala ngayon sa Pilipinas, isa sa pinaka successful balik migranting manggagawa na may naumpisahan na negosyo. So habang nandyan kayo sa ibang bansa, tingnan nyo ang inyong paligid. Pag umuwi kayo sa Pilipinas, nandun kayo sa lugar nyo, komunidad, barangay ninyo, yung mga nakakwento sa inyong nakakainis, nakakabwisit, lalo na may kinalaman sa pagnenegosyo, na iinis na, tinatangkilik pa. Yan naman, yun ang magandang tingnan mo, di ba? Mentor Bong, sa'yo ko narinig yan, yung mga... It create awareness. Oo, di ba? Na ang pangit naman ng pagkain, pero binibili, bakit kaya? Okay. So, be very observant. Sabi nga nila, ang entrepreneur, o bago na kasi ngayon, hindi lang being a businessman, being an entrepreneur, ang bagong tawag na ngayon. Ewan ko kung bakit pinalitan, ang hirap spelling eh. So bilang negosyante, entrepreneur, or businessman, simple lang naman ang dapat nasa pananaw yung tinuturo rin to ni Mentor Bong. Dapat meron kang inaalok na bago o may binabago doon sa inaalok o umpisahan mo na negosyo. Huwag lang tayo basta kumopya, huwag lang tayo dahil mas mura o tayo lang ang nag-aalok. Dapat meron ka talagang valor, value na inaalok na maaaring bago or binabago. Then,
you have a strong chance. Chance yung importanteng salita kasi tanggapin din natin walang siguradong negosyo. Hindi naman nagtatagumpay ang negosyo dahil kung ano ang negosyo kundi kung paano pinatakbo ang negosyo. So, maaaring pareho, kinopya, pero dapat meron kang binago para ito magtuloy-tuloy. Oh. Gusto ko lang alamin na mentor Arman, kasi 'di ba meron tie-up ang Department of Trade and Industry at saka Philippine Center for Entrepreneurship, yung Go Negosyo. Yes. At isa ka doon sa mga original, no? Yung original, hindi naman sinasabing matanda, pero original. No? Ano ba yung ginagawa natin doon, no? Ano ba yung, at paano makasali ang isang gusto talagang mag-negosyo? Napakaganda nung naging programa na inumpisa ng DTI, tulong ng PCE, Philippine Center for Entrepreneurship. Nagkaroon ng mentoring program, Dayan. Ano yung mentoring program? Kasi 20 years ago, ito sa galing ni Bong sa pagnenegosyo, kung 20 years ago yun, wala siyang katulong or gagabay sa kanya na yung gagabay hindi dahil bebentahan siya ng raw materials o kaya gagatasan siya, kundi talagang gusto siyang matulungan, ma-mentor. So, private-public partnership, public yung DTI, private yung PCE, nagkaroon ng mentoring program. Okay. Kapatid, mentor, micro-enterprise. So yung mga maliliit, para mabawasan ang pagkakataon na sila ay mabaliwala ang inumpisahan nila, maubos ang kanilang kaperahan, sa pag-umpisa pa lang, meron ng nagbibigay ng guide sa kanila mula sa pamahalaan hanggang sa private sector na hindi dahil supplier sila o bebentahan sila, kundi gusto lang silang matulungan, maturuan. Yun lang naman na naging patakaran natin. Makatulong at makapagturo. Hindi puro tulong lang, kaya hindi to dole out. Kung alam ni Mentor Bong yan na hindi nagdo-dole out ng pera, tinuturuan. Kapag ikaw natuto at ikaw natulungan, ibig sabihin ikaw rin ginawa mo yun sa sarili mo, hindi lang basta umasa sa pamahalaan. Kasi usually, alam mo, sa isang ordinaryong negosyante, yung mga maliliit, ang alam lang nila buy and sell, produce and sell, pero yung element na branding, differentiation, hindi nila alam. Okay. So yung PCE, Go Negosyo at saka Department of Trade and Industry, parang small brother to big brother relationship. At dahil yan sa inyo, ang mga mentors natin, na talagang dumadayo kayo sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas, marami na po kayo na bagong nabuhay. Sana, pero ako, aamin ako, mas marami ako natututunan sa mas marami kong naiikutan. Okay. Dahil syempre, katulad nun, yung programang active kami ni Sir Bong, 25 magsasabi sa'yo ng konsepto nila ng negosyo. Marami, pag minsan may magkakapareho, pag minsan magkakaiba, biro mo, makapunta lang ako sa 4 na mentoring program, 100 na kagad yung dagdag kaalaman para sa akin. Kwento mo nga, mentor, yung sari-sari store mentality. Ano yun, Kwento mo sir? sa akin. Yan yung kapag meron nag-umpisa na tindahan, mukhang kumita, asahan mo the next day, meron na kompetensya. So, sana meron kayong inaalok na bago. Yun ang sinabi natin. May inaalok na bago o merong binabago. Ano ang mabilisan na pwedeng may baguhin doon? Huwag ka na magtayo ng tindahan. May tindahan na sa kabila. Baka kaaway mo pa. Karinderya. Or, kung gusto mo na buy and sell pa rin, hawakan mo yung markado. Kausapin mo sila, huwag na silang pumunta sa tindahan, lahat ng kailangan nila, dadalhin mo na lang sa bahay nila. Dito sa Metro Manila, nakikita niyan sa mga supermarket, mga nakadilaw sila. Hindi ko na babanggitin sino kasi kakausapin pa ni Mentor Bong para mag-advertise dito. Di ba? Ngayon, may makikita ka, nag-grocery ka dito sa Maynila, meron ka mga pare-pareho sila na uniforme. Matapat daw sila, nabubuyog na mag-grocery para doon sa kliyente. Hindi mo na kailangan ng supermarket o sari-sari store. May bago o binabago. Okay. Bilang panghuli na lang, Mentor Arman, alam ko ang dami ko pang gustong itanong, pero bilang panghuli, ano po ang inyong mensahe sa ating pong mga kababayang OFWs na gusto pa pong kumita ng malaki through business? Walang negosyo na siguradong papatok, kikita, tatagal, magtatagumpay. Wala. Kung meron siguro nun, siguro wala kami ni Bong dito, no? Pero dapat kung ano yung uumpisahan nyo,
magbibigay sa inyo ng kasayahan. Merong bagay doon na nagpapasaya sa inyo. Pangalawa, there is fulfillment. Dalawa ang fino-fulfill, material gain at recognition. Kaya pag minsan, di ba, yung negosyo na award ng best ganito. That is fulfilling something na kailangan ng isang tao. At pangatlo, sana merong napapagandang buhay. Sana hindi lang ikaw, negosyante, sana mula sa iyong empleyado, trabahador, customer, at ikaw na nag-umpisa ng negosyo. Be happy, be fulfilled, and improvement of life. Yan yung mga goals sa pag-umpisa ng negosyo. Hindi lang kita. Kita is a natural reward or occurrence, yung kumita. Very nice. Galing. Ang dami natin natutunan kasi malalim ang kaalaman, ha? Kinopya ko lang lahat yan kay Bong nung Sa mga nag-present gusto siya. pang Kinopya ko magtanong, yan. makipag-consult, where can they contact you? Facebook, ang pinakamabilis. Hanapin niyo po yung Facebook ni Coco Martin. Hindi nila ako makikita doon. Hindi nila ako makikita doon. Akala ko Makikita nila ikaw. sa Arman Benko po. Sa Arman Benko. Probinsyano. So, Sir, thank you very much Maraming for your salamat. valuable insights. Ang ganda ng mga napag-usapan natin at sa mga nakinig, nakapanood nito, I think they feel empowered na mas kumita pa ng malaki at magsimula ng kanilang negosyo. Maraming pong salamat, Mr. Arman Benko. Siya po ang Executive Director ng Colayco Foundation for Education Incorporated at isa pong financial expert. Huwag po kayong alas, patuloy pa rin po ang ating kwentuhan. Sa pagbabalik ng tunay na tahanan ng mga OFW, ito ang Bagong Bayani TV.